isa sa mga sinasabi nilang powerful na dahon-dahon or mga herbal medicine. Yung malunggay. Ay, may mga drinks na ganyan. Oo, 'di ba? Pag malunggay yung iniinom mo, para na rin siyang supplement. Yeah, 'di ba? Hindi mo na kailangan uminom ng kung ano-ano daw. Yun lang, malunggay drink o malunggay juice. May nga nakita nga ako isang vlogger nagluto ng malunggay, hindi niya tinanggal sa tangkay. Oo, indeng-deng na nga kasjelatan. Kamabalin mo. Ay, totoo ba? They do that in tinola. Oh, I do not do that because I do not have chicken. Ay, pero malunggay power, rich in nutrients para sa ating katawan. Yan ang tunay daw na gulay ng ating bayan. Alam mo yan sa Fact na Fact. It's a leaf. Hindi, it's a tree. Oh wait, it's a vegetable. Madalas nakikita ang punong ito sa tabi ng kalsada at maging sa bakuran ng tahanan natin. Kung sa tingin nyo ay pangsahog lang ito sa tinola at munggo, dyan kayo nagkakamali dahil ang malunggay ay tinagurian na superfood. Ang Moringa oleifera o mas kilala sa tawag na malunggay ay isang uri ng native species ng gulay sa Pilipinas. Ito ay siksik sa vitamin A, vitamin C, calcium, iron at antioxidants. Kaya mainam itong pampalakas ng ating immune system at pang-regulate ng ating sugar levels. Maliban dito, mayroon din itong mga antibacterial, antimicrobial, antidiabetic at antidiuretic properties. Pwede din itong kainin bilang supplementary food laban sa paglago ng mga cancer at tumor cells. Ang malunggay ay karaniwang tumutubo sa mga tropical at subtropical na lugar kung saan kabilang dito ang Asia, India, Africa, Central America, Latin America, Ethiopia at Nigeria. Ayon sa Grandview Research, 35.30% ang porsyento ng Asia Pacific bilang isa sa mga main exporter ng malunggay sa ibang bansa. At dahil nakilala ito bilang superfood, isa rin ito sa mga sikat na ingredient ng health supplements. Meron din tayong iba't ibang products katulad ng malunggay capsules, malunggay powder, malunggay oil, malunggay dips at salad dressing. Pagdating naman sa pagluluto, ang mga dahon ng malunggay ay pwedeng isahog sa mga ulam katulad ng munggo, tinola, inabraw at suwam na mais, habang ang bunga naman ay madalas na hinahalo sa pinakbet. Pero ngayon ay mas nagiging creative na ang mga Pilipino dahil hindi lang ito basta pang-ulam lang. Nakikita na rin ito sa mga tinapay katulad ng pandesal o di kaya ginagawang healthy version ng crackers. At ito pa ha, hold your mugs dahil ang malunggay ay ginagawa na rin kape. Yes, you heard that right. Malunggay coffee is a thing. San ka pa? Healthy na nga, energizing pa. Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng gulay na madalas lang nating dinadaanan sa kalsada ay pampahaba pala ng buhay? Tunay nga namang super amazing ng superfood na ito. Hindi lang ito basta puno, ito ay isang punong puno ng sustansya. Kaya naman next time na magluluto kayo ng ulam mga ka-MB, don't forget the mighty malunggay! Nakakamiss yung bunga ng malunggay, no? Uy, hello nga pala kay Jade Dexter na nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Talagang nag-abang siya ngayong araw na to. Oo, hello sa'yo. Pagpalain ka. Pag kailangan mo ng yakap, may malunggay. Akala ko meron ako. Yun pala. Kasi isa akong malunggay. Uy, yung bunga niyan, super love ko talaga pagdating sa dinengdeng at saka pinakbet. Ay, nag-imas. No? Tapos sapsapom nga, ikasday mo ni, tapos kasday mo, imasen. Dagay mga magulang na malunggay, kan nga kasyayan, Oo, mga anak na malunggay ang tawag doon. Kasi hindi sila magulang. Pero ang sarap, nakakamiss ng... Yeah. Ano ang pinaka-favorite mong pagkaing may malunggay? Swam. Swam? Swam na mais. Yung mais na parang dinengdeng mo siya, pero tapos may malunggay na leaves. At saka lagyan mo rin siya ng dahon ng ampalaya. Sarap. Marunong akong magluto ng swam. Yes. Hindi ko lang yan narinig. Oo, lutuan kita one time. Pwede. Oo, dun sa bahay nyo. Para ikaw gumastos ng mais at saka mga ingredients. Wow, na para bang kapag sa bahay, yun ang kakainin mo, hindi yung iba?
Depende kung merong in-order si mama mo para sa akin. Hindi, pero masarap ang malunggay. Sobrang sarap ng malunggay. Oo. Ang dami na napaka-creative talaga, no? Napaka-creative ng mga Pilipino na yung mga malunggay na yun, imbis na pang ulam lang, naging kape. Kulang na lang yan, malunggay candy. Why not? Diba? Yeah, Bakit hindi? why not? Oo, sa mga MSMEs natin. Oo. Bakit hindi natin gawan ng paraan ng Totoo. malunggay para maging isang candy? Gamitin natin yung tangkay. O yung mismong puno niya. Hindi, pero pwede rin gawin siyang malunggay tea kasi yan yung ginagawa ng tita kong cancer survivor. Yun Tsaa? yung tsaa. Tsaang malunggay? So, Yes. paano niya ginagawa yun? Iboboil niya yung malunggay. Tapos yun na yung tsaa. Oo, yun na. Para siyang boiled malunggay. Boiled malunggay. Oo. Pero siguro maganda din yung malunggay na yan pag ang ginawa, yung ipapadry mo muna siya. And then? Tapos after mong i-dry, ilagay mo siya sa tea bag. Mhm. Tapos yun yung isaw-saw mo. I think you need that to blender first kasi ginawa na namin yan noon. You need to blender that first? Yeah. Ay, ginawa kasi namin noon. Oo, Ngayon mas mura maganda. pa kesa yung barley Yes. something. Di ba malunggay, matakin mo yun, malunggay pandesal. Oh. Tapos ang kape mo, malunggay. Di ba? Tapos ang ulam mo sa araw na yun, malunggay din. Ewan ko na lang, pero yung malunggay na yan, kapag kinain mo kasi siya, alam mo ang lagi niyang sinasabi, Ano? "Wee! Again!" Sabi niya. Oo, yan yung dahon na kapag kinain mo, mag-i-slide lang yan siya sa'yo, tapos sasabihin niya, "Wee! Again!" Sabi niya. So weird. Gets mo na? Yes, gets ko na. Parang mais yan eh. Oo. Tapos biglaan. Diba? weird. Basta, bahala na kayo Oo. kung anong ibig sabihin ng, "Wee! Again!" Oo, pero dapat as much as possible yung mga bata ngayon, kailangan masanay na Exactly. magmalunggay. Tignan nyo, aabutin kayo ng 200 years old. Wag naman. Hirap na hirap ka na nun, girl. Oy, hindi. Baka pangarapin mo, kunin mo naman na ako, Lord. Sabi na. Diba? Lakwa.